Pinoy Creepy Stories 3. Yung ate ko may sariling kwarto while ako at bata kong kapatid nasa iisang kwarto. Double deck kama namin at yung bata kong kapatid ang natutulog sa taas. Madalas 3 AM na ako natutulog kakalaro at nood kaya bandang alas 3 ng umaga pumasok na ko ng kwarto at natulog. Kapag patay ang ilaw sa kwarto wala kang makikita at gusto ko rin yun kasi mas nakakatulog ako. Nung patulog na ako bumaba yung kapatid ko sa double deck. Ramdam mo naman kasi yun kahit di mo nakikita, pero umakyat din agad. Nagtaka ako kasi kadalasan mag-CCR siya kung bababa ng double deck, pero baka nagbago ng isip na mag-CR kaya umakyat at hindi ko na pinansin. Maya-maya may naririnig akong kinukutkot, parang kinukutkot yung pader. Nainis ako kaya sinipa ko yung taas ng double deck. Tumigil siya pero parang nagpipigil ng tawa. Sabi ko pa, tawa ka pa dyan ha. Pagkasabi ko nun binaba niya ulo niya nakasilip sakin. Sa dilim di ko makita mukha niya, mga less than a minute siya nakatigil. Nasa isip ko sinusubukan lang ako neto takutin kaya tinitigan ko lang siya. Yung mata ko nag-a-adjust na sa dilim kaya unti-unti ko na siya nakikita. Pero bago ko makita talaga yung mukha niya inalis niya yung ulo niya at humiga uli. Ang napansin ko lang nung nag-adjust ang mata ko nakatawa siya. Nakangiti na nakanganga dahil kita ko agad ang ngipin. Nung time na yun kinutuban ako at natatakot na. Kasi matatakutin din itong kapatid ko at alas 3 na rin ng umaga para gawin niya yun. Di ko na pinansin at tinekpan ko na lang mata ko ng braso habang pinipilit matulog. Nung paidlip na ko may tumawag sakin, JC, JC, JC. Nung narinig ko yun di ako makahinga sa takot. Dahil yung kapatid ko, kuya, lagi tawag sakin. Di ko sinagot, nagtulog-tulugan. After nun buong gabi parang nagkakamot yung nasa taas dahil galaw ng galaw yung double deck. Yung pagkamot niya parang sobrang tigas. Nai-imagine ko tanggal na ang balat sa kakakamot. Ewan ko kung sang parte ng katawan. Nakatulog rin ako sa pagod at puyat at nagising mga 10 AM na. Sinilip ko wala na kapatid ko sa taas ng double deck kaya agaran ako bumaba. Kita ko na nago-online class siya pero nag-YouTube lang. Binatukan ko at sabi ko, lakas mo manakot kagabi ah. Nagtaka siya at sabay sabi na sa kwarto ni ate siya natulog. Nung gabi pala na yun di umuwi si ate at nakitulog sa jowa niya. Simula noon, ginawa na lang bodega yung kwarto namin dati at sa baba na ko natutulog kasama kapatid ko. Nilagyan namin ng cross yung pintuan ng kwarto na yun. Pero may times na nakatabingi ang cross at kahit ilang ulit ibalik sa dati, kahit hinarangan na namin ng pako, tumatabingi pa rin ito. Sabi ng pari na pinabless namin, huwag hahayaan bumaliktad dito ng tuluyan. Dahil kung hindi walang kwarto o bahay napipigil para sundan ako nito panghabang buhay.